Magandang gabi pong muli mga kapatid. Amen. Amen. So nakakatuwa yung ating memory verses. So hindi umiiksi So humahaba ang ating mga memory verses. So salamat po sa Panginoon sapagkat the more na meron po tayong baon na memory verses ay mas lumalalim po tayo sa ating pagkakilala sa Diyos, sa ating pananampalataya. Kaya napakaganda po mas nade-develop po yung ating um, isipan sa katotohanan po ng Panginoon. So ngayon po mga kapatid ay bago po ang ating exhortation, so welcome po muli natin Sir Eloise. So salamat po at nakasama po natin siya ngayon sa ating pong prayer meeting. Bagamat alam po natin yung reason kung bakit po siya napauwi or umuwi dito po sa atin. Dahil nga po yung kanyang pamangkin ay umuwi na po sa Panginoon. So, salamat po sa Diyos sapagkat bukod sa siya po ay nakapakinig, ay nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na makapagbahagi po ng mabuting balita noon pong Lunes ng gabi. At kalooban po ng Panginoon, doon po sa mga taong nakapakinig. So, yun naman po talaga yung ating pakay na tayo po ay maging mouthpiece lamang at hindi po tayo ang nagliligtas. So, sa Panginoon po ang pagliligtas. At ang Diyos lang po ang tanging may kapangyarihan na magligtas sa isang tao. Kaya yung ating prayer ay tunay na napakahalaga para po sa ating mga Bible studies. Sa mga tao na naaabot ng mabuting balita, hindi man natin sila kilala, hindi man natin alam ang kanilang itsura, but sila po may kaluluwa at alam po natin ang kahahantungan po ng kaluluwa na walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya nandun po yung ating burden na may bahagi po ang mabuting balita ng kaligtasan. So salamat po sa Panginoon. So ngayon po mga kapatid ay tayo po dadako na sa atin pong exhortation. So medyo practical ito pong ating magiging topic ngayong pong gabi sapagkat ito po ay tungkol sa isang kasalanan na madalas po or usually ay nangyayari din sa loob po ng church o ng iglesia. So, samahan niyo po ako sa ating text, and that is from Proverbs 11, verses 12 to 13. So, ito po yung aking memory verse kanina, at ito po yung ating pag-aaralan po ngayon pong gabi. So, Proverbs 11, verses 12 to 13. So, we know that the book of Proverbs ito po ay aklat ng karunungan. So this is one of what we call the books of wisdom. Ito po ay naglalaman ng katotohanan sa buhay po ng isang taong matuwid, sa isang taong tunay na may pagkakilala sa Panginoon as compared sa isang tao na hindi po nakakilala sa Panginoon. Okay, so tingnan po natin sa ating mga Biblia at babasahin ko po at pagkatapos tayo po ay mananalangin. Proverbs 11 verse 12, whoever belittles his neighbor lacks sense, but a man of understanding remains silent. Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered. Okay? Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Tunay po na ang bawat talata mula sa iyong salita ay makatotohanan at nakapagpapabago sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, ang iyong pong salita ay isinulat upang kami po ay ituwid sa mga kamalian po namin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, lumalapit po kami at nawa ang amin po mga puso ay nagpapakumbaba lamang, Panginoon, sa iyo pong salita. At ang iyong pong lingkod na gagamitin ay gamitin niyo lamang instrumento, Panginoon, itago sa likod ng inyong pong kabanalan. At ang katotohanan niyo po lamang ang mapakinggan sa gabing ito. At ito po ay patuloy na magbigay po ng karangalan sa iyo, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang Book of Proverbs once again ay hindi lang tumutukoy sa isang kasalanan. So, napakaraming kasalanan po ang kung saan ay makikita po natin sa aklat ng kawikaan na siyang tina-target ng mga kawikaan pong ito. At isa po sa mga kasalanan na issue ho dito po sa aklat ng kawikaan
is yung tinatawag po nating gossips or gossiping. Sinabi po nating gossiping is yung pagkakalat ng mga chismis. Yan. So, pagka narinig po natin yung salitang chismis, that is a very common word before the pandemic. But after the pandemic, ano na po ang pinakasikat na salita o pangalan na ang ibig sabihin ay gossiper. Ano po? So, it means yung Marites. Yan, yung pangalan pong Marites. So, hindi natin minimin, ano po, yung may pangalang Marites, yung may pangalang Marieta, yung may pangalang Marisol, Marisa, Mariposa, etc., etc., na sila po ay may katangian, na may katangiang chismosa. Okay? So, kasi yung pong Marites, ang ibig sabihin pala, Mari ito ang latest. Okay? Ang Marieta daw, Mari ito pa. Ang Marisol, Maring taga-sulsol. Ang Marisa, Mari may isa pa. Ang Mariposa, Mari post mo na. Ano? So, yun po yung mga common na pangalan. Ano po na talagang nakakatawa. Ano po sa panahon po natin. Marami po ito actually, hindi ko na lang po isinama kasi medyo maano tayo, ma-off ho tayo. But ang pinaka-importante ho, mga kapatid, itong mga slangs na ito ay nagpapaalala sa atin kung ano ba talagang tao, kung ano ang kanyang characteristic or kanyang katangian. Lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas because we live in a culture na tayo po ay sanay na mga kapitbahay. Tayo po ay sanay na pumunta sa ating mga kapitbahay at sa tuwing na meron po tayong free time ay hindi po natin naiiwasan na mapag-usapan po ang buhay ng ibang tao. And sadly, meron din pong mga mananampalataya na somehow ay nadadala pa rin ang mga ganitong katangian. Kaya ang objective po natin ngayon pong gabing ito is to build up one another's relationships by not making gossips to other people. So, ibig sabihin, bilang Kristiyano, paano ba natin dapat protektahan ang ating kapatid sa Panginoon? So, isang way na ipinapakita po natin ang ating pag-ibig sa ating kapatid is by remaining silent. So, sa pamamagitan ng pananahimik, kung ito man ay bagay na ikasisira ng ating kapatid, bagay na hindi makatutulong doon sa taong pagkukwentuhan natin, so ito yung mga kailangan nating i-consider bilang isang mananampalataya because pakatandaan po natin, dala po natin ang pangalan ng Panginoon at kung tayo po ay maging dahilan ng ating pagkasira o yung pagkakaroon po ng pagkakawatak-watak o ng pagkasira ng relationship sa loob ng church, tayo po ay mananagot sa Panginoon. Kaya napakabigat po actually, ito pong kasalanan tinatawag po nating gossiping o yung pagkakalat ng chismis. Okay? So, pag sinabi po nating chismis ay usually, para po sa atin, is mga kwentong hindi naman pala totoo. Diba? Pero kung titingnan po natin deeply, so mas malalim, ang ibig sabihin po ng salitang gossip is it describes a person who reveals secrets. The one who goes about a talebearer or a scandal monger. So that is the word gossiper or gossip. Ang ibig sabihin ay bagay na hindi naman dapat ibahagi o ikwento na sikreto ay kanyang ikinikwento. Yan. So that is the word gossip actually. So hindi lang tungkol ito sa mga basta may mapag-usapan lamang na hindi naman pala totoo. Kung tatanungin yung taong involved. Kaya dito po makikita natin mga kapatid na sa atin mga mananampalataya. So, hindi natin maiwasan na kapag may nangyari po sa kapitbahay natin, pag may nangyari po sa buhay ng ating mga kapwa mananampalataya, so medyo nag-a-arouse yung ating curiosity na ano kaya yun? Ibig sabihin, meron pa tayong mga bagay na gusto pa nating malaman bukod sa alam nating may nangyari. So, ibig sabihin, nandun yung ating bahagi na kailangan po natin talagang
disiplinahin ang ating sarili. Sapagkat baka ito yung maging way para hindi ho tayo maging maganda sa ating relasyon sa ating kapatid. Di ba? Kaya ito po yung ating objective. Ano po? So to build one another's relationships by not making gossips to other people. So why? Kaya po yung ating title is Avoiding the Sin of Gossiping. So meron na pong hint dun sa ating theme, bakit hindi dapat natin gawin ang tinatawag nating gossiping. So looking at the text, dito po sa ating Proverbs or sa ating pong aklat, ano po? So gossiping does not describe a man of understanding. So hindi ito belong sa isang taong marunong, sa isang taong tunay na may pagkaunawa sa Diyos o sa mga spiritual na bagay. So, it doesn't belong. Gossipers, ibig sabihin, hindi siya nabibilang sa mga taong marunong o yung tinatawag nating wise men. But, throughout the book of Proverbs, makikita po natin na ito po ay nabibilang sa mga taong walang karunungan ng ating Panginoon. So, they are people na kung saan wala silang takot sa Panginoon, because we know in the book of Proverbs it says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di po ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So without the fear of the Lord, it means that you have no wisdom. Okay? So wala tayong tamang karunungan na nagmumula sa Diyos kung kaya't walang pagkatakot sa Panginoon. At sa mga taong walang pagkatakot sa Panginoon, makikita po natin na isa sa kanilang katangian ay ang bagay na maaaring ikasira ng kanilang relasyon sa kanilang kapwa. At ito po yung tinatawag nating pag-chichismis. Okay? So, tatlong bagay po ang ating titingnan ngayon pong gabi, mga kapatid. So, number 1 is the reasons to avoid gossiping. So, ano ba ang unang dahilan, mga kapatid, para bagay na dapat nating iwasan? So, what are the reasons to avoid? Okay? Why we should avoid gossiping? O bakit dapat nating iwasan ang chismis? O pagkukwento ng bagay na it could be totoo, it could be hindi, without the knowledge or approval of the person involved. Okay? So that is the first point. So the reasons to avoid gossiping. So samahan po ninyo ako sa Romans chapter 1 from verse 29. Okay, Romans chapter 1 verse 29. So sabi diyan, they were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, and ruthless. So sino ang tinutukoy po dito? So sino po ang tinutukoy po dito sa bahaging ito? So it refers to those who are unrighteous. So we know that ang nature po ng isang tao na walang Panginoon is unrighteous. Kaya ito po yung pambungad na bahagi makikita ho natin sa Book of Romans. That's why there's talagang nandun po yung matinding pangangailangan na maipresent ang mabuting balita because of those who suppress the truth of God in unrighteousness. Mga taong patuloy na binabaluktot, taong patuloy na binabago ang katotohanan ng ating Panginoon. At ito yung mga taong taglay ang mga ganitong katangian, including gossips or gossiping. Kaya sabi dyan, it characterizes the unrighteous. Kaya such practice ay hindi na maaaring maganap o maging kasanayan ng isang Kristiyano. Amen? Amen. So tayo po maging mapagbantay sa ating sarili kung paano ba tayo nagiging instrumento ng Diyos. Remember, in the book of Romans, we are called to be instruments of righteousness, not of unrighteousness. Instrumento tayo ng katuwiran, hindi na ng unrighteousness. Kaya,
buong katawan ho natin ay maging kasangkapan ng Panginoon upang ibulalas ang katuwiran at katotohanan ng Panginoon. Hindi ho ang haka-haka, hindi ho ang kasinungalingan, hindi ho ang bagay na hindi makatutulong doon sa taong pagkukwentuhan po natin, at lalong higit na hindi makatutulong sa iyo sapagkat sa halip na siya ay na-edify, kung siya'y kapatid mo sa Panginoon, sa halip na ang taong ito ay mapalapit sa Panginoong Hesus, iba ho ang nangyayari. Mas lalo siyang napapalayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, the first reason why we should avoid gossiping, it's because ito ho ay katangian ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya first, avoid gossiping because this belongs to those who are not believers. To those na kung saan wala silang tamang relasyon sa Panginoon. Okay? So that is the first. And bukod po sa ating first subpoint, which is it characterizes the unrighteous. So in 1 Timothy chapter 5, tingnan din po natin. 1 Timothy chapter 5 verse 13, mababasa po natin. Ano po? Ang isa pang sitwasyon na maaaring magdala po sa atin sa pagkakasala na tinatawag po nating gossiping. So in chapter 5 verse 13 of 1 Timothy, mababasa po natin. Sabi dito, besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not. Again, those, sabi dito, who are gossips and busybodies, saying what they should not. So that's why, number 2, it results from idleness. So, merong time sa buhay natin. Alam naman po natin sa isang araw, di ba, na may time tayo na idle, na pahinga natin yon. So, matapos natin gawin yung mga dapat natin gawin, so it's time for us to take a nap or sabi nga, gadget. Okay? Pwedeng pag may nakita kang marumi, lilinisin mo. Ano? Pag may nakita kang hindi maayos, aayusin mo. So that is our, kumbaga, way para ma-spend natin yung idle na time natin. But dito po sa 1 Timothy, so kasi ang context po dito is talking about the widows. And nung panahon po na yon, ang mga balo po, yung pong mga widows, so sila po yung mas mahabang time na merong pagkakataong makapunta sa mga tahanan ng kanilang kapitbahay at nakakakaroon sila ng kwentuhan. Pagkakataong makapagbahagi ng mga kwento kung sino-sino. Kaya ang sabi po dito ni Apostle Paul is, they learn to be idlers going about from house to house. So ito yung kanilang sitwasyon. Ano ho? Nagbabahay-bahay sila at hindi lamang sila idlers, they're also gossips. So it begins from idleness. Kaya paano natin haharapin yung idle moments ho sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Kasi kung hindi natin haharapin ang tama yung idle times po natin or yung idleness natin, baka maging way ito para magkasala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi we're talking about wisdom. So we should be wise. Ano ho? Even in terms of time. Kailangan maging marunong din tayo sa lumilipas na oras kung paano po natin gagamitin yan. Kaya yung mga idleness na yan, yung idle times na meron po tayo, ano ang ating dapat gawin? So, hindi naman sinabing huwag kang pumunta sa kapitbahay. Ano ho? Ang ibig sabihin, yung intention mong puntahan ang iyong kapitbahay. Ano ba ang rason, ano ba ang pakay mo para puntahan mo ang iyong kapitbahay? Ano ba ang pakay mo, bakit mo gustong kausapin yung taong gusto mong kausapin? Di ba? Kaya that's why, another reason is yung tinatawag po nating idleness. So, we have to be wise in spending our time
kapag tayo po ay walang masyadong ginagawa or kapag tayo po ay nagpapahinga, so baka biglang sumagi sa isip natin, ay mapuntahan nga si Kumare. Yan. Ay mapuntahan nga si Balae. Yan. 'Di ba? So kailangan nandun yung ating wisdom. Nasa pagpunta natin, baka kung saan-saan mapasuot yung ating kwentuhan. Ang pagkwentuhan na natin buhay ng ibang tao at hindi lang basta buhay ng ibang tao, yung kasiraan ng taong ating pinag-uusapan. Okay? And number 3, it is not a fruit of the Spirit. Hindi ito bunga ng Espiritu because sabi nga, ipinapakita mo ang ebidensya na hindi mo kayang kontrolin ang iyong sarili. Na hindi mo kayang pigilin ang iyong dila. That's why it's not a fruit of the Spirit. In Proverbs 21 verse 23, tingnan po natin. Hirap talaga pag practical no? Wala talagang magaling. Okay, so Proverbs 21 verse 23, tingnan po natin. Okay, whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. So the text, sabi nga, is clearly states the fact that the one who keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. If you're lacking sabi nga, in self-control, in controlling your tongue, you are in trouble. Kaya saan nag-uumpisa ang trouble? Saan nag-uumpisa ang gulo? Diba? Kaya nagkakaroon ng conflicts even inside the church. Kaya hindi ho design sa atin, mga kapatid, na meron tayong preference kung sino lang yung gusto nating pakisamahan o kaibiganin o maging close sa loob po ng iglesia. Kasi yung too much closeness, maaaring gamitin ito ng kaaway para mag-cause ng conflict sa loob ng church. So what I mean is within the church, lalo na kung halimbawa, unbeliever ang ating kinukwentuhan. Kasi may nangyayari po na halimbawa, yung mga issues within the church, meron pong isang member na ikinukwento niya sa hindi member. Nangyayari po yan. Yun ho ang mas mabigat, mga kapatid. Kung hindi tayo aware sa ating part sa gawain ng Panginoon. Okay? Kung hindi tayo aware na tayo ay part ng katawan ng Panginoong Hesus, ikukwento mo sa labas kung ano yung mga nangyayari sa loob. Hindi ba? Kaya sabi nga, ang dila ho natin ay napaka mapanganib. Ang dila ho natin ay masyadong maraming gustong gawin. At kung hindi tayo magpapadala sa kung ano ang dapat nating gawin, which is to control it, to stop it, ay kung saan-saan ho tayo dadalhin ito. Kung saan-saan ho tayo tatangayin. Kaya, it is not a fruit of the Spirit. Gossiping shows not only speaking unintelligibly or unintelligently, but also uncontrollably. Hindi lang ang pagkakalat ng kwento o chismis ay pagsasabi o pananalitang unintelligible or lacking in wisdom, but also you're lacking in self-control. So, hindi mo kayang pigilin ang iyong sarili. So, our text says, whoever belittles his neighbor, so ito pong ating launching text, na binasa, sabi dito, whoever belittles his neighbor lacks sense, but a man of understanding remains silent. So, ang taong sinisiraan ang kanyang kapwa lacks sense. But a man of understanding remains silent. Kaya tama po yung isa kong kasabihan, nang dati po nating kasama, lagi po niyang binabanggit, that less talk, less mistakes. If you talk too much, you are more vulnerable.
So, mas mataas ang tsansa na tayo po ay magkasala or magkamali. Pero kung we are able to remain silent, so ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Amen. Okay, sabi dyan, whoever belittles his neighbor lacks sense, but a man of understanding remains silent. Whoever goes about slandering reveals secrets. So isa pa ito, bukod sa tinatawag nating sinisiraan niya ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagkukwento ng kung ano-ano sa kung sino-sino, sabi dito, he also reveals secrets. Hindi magaling magtago ng sikreto. Alam niyo po, sa church, kailangan po yun. Kung alam naman nating ikasisiran niya, bakit natin sasabihin? Di ba? Kung alam nating ito ay magiging daan para sa pagkasira ng relationship natin sa kanya, bakit natin sasabihin? That's why, whoever goes about reveals, slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered. Kaya kung tunay na mapagkakatiwalaan ang isang mananampalataya, hindi niya sinasabi ang mga bagay na hindi dapat sinasabi. Okay? So, dapat sa atin, yung sense of confidentiality. Ano? Kung alam natin hindi naman makatutulong, bakit natin sasabihin? Amen po? Amen. So, yun po yung ating makikita mga kapatid. Kaya, so the three reasons, dito po sa ating first point. First, it characterizes the unrighteous. And then, it results from idleness. And number 3, it's not a fruit of the Spirit. Hindi ito nabibilang sa Panginoon at sa mga mananampalataya. Kaya, hindi dapat maging gawi natin ang gossiping o ang pagchichismis. Okay? And in Proverbs 21, so ito na nga po, binasa na po natin. Proverbs 21:23, whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Kung ayaw mong ma-trouble, malagay sa trouble ang iyong relationship sa iyong kapatid. Okay? Sapagkat kapag hindi tayo able, kung dispalinghado ho ang zipper ng ating bibig, ay maaaring maging kasiraan po tayo or maging instrumento po tayo ng pagkasira ng relationship natin sa ating kapwa. Next, the factors to consider. The factors to consider about gossiping. So, kailangan nating i-consider po ang dalawang bagay na ito. First, your intention. So, what is your intention to share someone's information to other people without his knowledge or approval? Considering the fact na hindi alam ng taong pinag-uusapan na ikinukwento mo na sa ibang tao kung anong meron sa kanya, is it right? Tama ba yun? Is it valid? Yun ba ay reasonable na basta may mapag-usapan? Okay? Kaya mahalaga is your intention. For what purpose you are telling that kind of information? You're telling that story to that person na hindi naman niya kilala. O kung maaaring kilala man niya, hindi naman siya magiging, kumbaga, hindi ito magiging beneficial sa kanya. Basta may mapag-uusapan lamang. Kaya ito din po yung aking concern sa ating mga fellowship. Kasi sabi nga, talagang hindi natin maiwasan na may mga pagkakataong na pag-uusapan natin is yung buhay ng iba. Let's say, kasama natin na hindi natin kasama sa fellowship na pag-uusapan. But again, what is your intention? Is it for edification? Consistent pa rin ba yun dun sa sinasabi ng banal na kasulatan? To build up one another? Para pagtibayin natin ang relasyon natin? O para tulungan natin yung ating kapatid sa kanyang kabigatan, sa kanyang problema, o sa kanyang kahinaan. Amen? So that is the first, your intention. So oftentimes, gossipers have the goal of elevating themselves by making others look back or look bad. So kadalasan po, ang ginagawa ng mga gossipers, kaya nila ikinakalat ito ay upang itaas nila ang kanilang sarili.
upang mas magmukha silang mabuti at mas magmukha silang totoo kaysa dun sa taong chinichismis. Kaya hindi ho maganda sa atin na may ganitong kalakaran sa gawain. Next is the information or your information. So, what type of information are you going to share? Anong impormasyon ito? Totoo ba ito? Are you 100% sure? Kasi hindi mo masasabing 100% yan without confirmation from the person. Di ba? Without the approval, without the knowledge of the person, hindi mo masasabing 100% totoo, hindi yan. Kaya much better ho, sabi nga, with knowledge and approval of the person. At para sa ikabubuti. Ano po? So, gossipers usually speak of the faults and failings of others or reveal potentially embarrassing or shameful details regarding the lives of others without their knowledge or approval. So, ang kadalasan po, ang usual na case sa mga gossipers po, sabi dito, ang kanilang ibinabahagi is yung faults, failings, shortcomings, weaknesses ng iba, which are not helpful. Ano? Kung paanong sa mundo laganap yan, social media pa lang. Sinabi daw ni ganito, sinabi daw ni ganyan. O nung nagsalita yung tao, hindi naman pala totoo. Di ba? Kasi wala namang kaugnayan dun sa tao. Kaya sa atin mga kapatid, sabi nga, tiyakin ho natin ang bawat ginagawa natin na talagang ito ay beneficial and edifying doon sa taong ating kakausapin. Hindi ho dahil para lang may mapag-usapan. Para lang may mapag-umpukan lamang. Kagaya nga ng mga pangalan na binanggit natin kanina. Para maging trending. Para maging viral. Para sumikat. Di ba? Katulad ng isang vlogger, sabi nga, ginamit niya yung kwento nung isang pumunta sa kanya na nagsabing siya daw ay nagkaroon ng affair doon sa isang namayapa na at nagkaroon sila ng anak. So yung vlogger na yon, sabi nga, ay ginamit niya yung opportunity na yon para mas dumami yung kanyang followers at mas makilala siya. So, wag sanang bilang isang mananampalataya ay makilala ho tayo sa pamamagitan po ng buhay ng ibang tao. Kundi kung paano po tayo inabot ng ating Panginoong Hesus. Kung paano po tayo nakakilala sa Panginoon directly from the Word of God, from the Gospel. Di ba? So, hindi po sa pamamagitan ng mga tinatawag nating trending na kwento o bagay, tayo ay mas makilala. Amen? Amen. So, maging aware po tayo mga kapatid dito. So, we should be warned of this, for in so doing, it would lead to misunderstanding, conflicts, or even divisions, especially in the church. We should consider these two things. Our intention and the information that you have. Is it beneficial if you're going to share that story? Or baka ito maging way para makasira ka ng buhay ng iba. And number 3, the responses to make against gossiping. So, ito po yung makikita natin sa theme, which is avoiding the sin. So, the very reason why we should avoid it, it's because it is sin. Ito po ay kasalanan. At dahil ito po ay kasalanan, so ano po ang sagot ng Biblia? Bagay na dapat nating gawin para iwasan ito. First, avoid such people. Avoid gossips or gossipers. Kaya sabi po sa Proverbs 20 verse 19, a gossip betrays a confidence. So avoid a man who
talks too much. Avoid such who talks too much. Those people who betrays a confidence. Hindi mo siguradong talagang itatago ang iyong ikukwento sa kanya. Avoid them. That's the word of God says. Next, speak graciously. Ang ating mga bibig ay maging instrumento. In Ephesians chapter 4 verse 29, it says that it may impart grace to the hearers. Right? Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Be gracious in your words, brothers and sisters. Tayo po'y maging mapagbiyaya at hindi ho naninira ng reputasyon ng ibang tao, ng ating bibig. Sa makatuwid, itinatawag po nating slandering o yung paninirang puri. Yan po isang mabigat na kasalanan. Be warned, brothers and sisters. And walk by the Spirit. Let us walk by the Spirit, not according to our flesh. Ayon lang sa gusto natin. Ayon lang dun sa inisyatibo ng ating sarili. But by the Spirit, because we know, ano pong sabi sa Galatians 5, the fruit of the Spirit is what? First, love. Naipapakita ba ng pagkakalat ng kwento ang iyong pag-ibig sa Kanya? Doon sa tao? Hindi, di ba? That's why the first word is love. Gaano kamahal ang iyong kapatid sa Panginoon? Pero kung kinukwento mo naman siya sa ibang taong wala namang kaugnayan doon sa tao, doon sa iyong kapatid, pag-ibig ba yan? Ito ba'y may tatawag nating pag-ibig? Of course not. Because bilang kapatid mo sa Panginoon, pinoprotektahan mo siya. Dahil siya ay kapatid mo sa Panginoon. And vice versa. So not only love, but also joy, peace. Diba? And the last is self-control. Kapag sinabi natin ganito, ganyan, ganyan, so ano pong nakikita sa atin? Bunga ba ng Espiritu o hindi? Kaya let us walk by the Spirit. Sana pagpasok ng 2024, mas sensitibo na tayo sa bawat galaw natin. Mas aware na tayo sa mga salitang bibitawan natin. Mas wise na tayo sa paggamit ng oras natin. Consistent ang ating buhay sa purpose or sa theme natin. What is our theme? Again, all things for the gospel. Make our lips as God's instrument to share the gospel, not someone's stories. Hindi yung kwento ng kung sino-sino, sinong sikat, sinong hindi sikat, sino yung kapitbahay mo, kakilala mo, etc., etc. Si Kristo ang ibahagi mo. Yan po ang panawagan parati sa atin. Okay? That's why as our concluding thought here, instead of telling stories about someone's information, why don't you tell them the story of hope? Why don't you share the story of God's love, the salvation brought from heaven in the person of Christ, sa katauhan, persona ng Panginoong Jesus. Bakit hindi ito? Ito ho yung mas makabuluhan. Ito yung may sense. Kaya mga kapatid, wag sana tayong mabansagan. Ano ho? Yung mga pangalan pong binanggit natin kanina. Wag sana mabansagan ho tayo. At the same time, kilala ho tayong mananampalataya. Don't be a Marites, be an evangelist. Don't be a Marieta. Excuse me po, Sister Mariet. Don't be a Marieta, but be an evangelista. So tayo maging instrumento ng Diyos sa katwiran at kaligtasan ng tao,
hindi upang maging kasiraan ng ating relasyon sa iba. Yan po ang paalala sa atin ng salita ng Panginoon. So, everyone, let us avoid gossiping. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa mga paalalang ito. Kami po ay maging maingat, kami po ay maging sensitibo sa aming galaw, sa aming mga bibig, na maging kasangkapan ito para sa aming pagtupad ng aming Great Commission, as well as our pursuit of holiness, Panginoon. Kung paano din po namin protektahan ang aming mga kapatid sa pananampalataya at ang maging mga tao, Panginoon. Huwag sanang mabansagan kami sa mga pangalang sikat ngayon, Panginoon, na naglalarawan sa isang taong nagkakalat ng mga kung ano-anong kwento. Kundi tanging ang kwento lamang ng kaligtasan ang mamutawi sa bawat isa. Kaya salamat po, ang kapurihan ay sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, salamat po sa Panginoon.